Sa ibang balita, binalaan ng Cybercrime Investigation and Coordinating Center ang publiko na maging alisto sa mga mapanlinlang na peking online lending applications. Yan ang ulat ni Kenneth Pasyente. Upang mapangalagaan ang financial at mental health ng mamamayang Pilipino, naglunsad ang Cybercrime Investigation and Coordinating Center o CICC ng malawakang inisyatiba na nakatutok sa paglantad ng mapanlinlang na taktika ng mga illicit na online lending applications. Tila naging malaking ginhawa sa marami ang one-click loan lalo na sa mga nangangailangan at hindi sapat ang kinikita. Pero may babala ang CICC laban sa mga lending application na nangangako ng instant approval at minimal requirements. Sabi pa natin, if it's too good to be true, it's not true. Tiyatago nila yung mga details ng mga, ang tawag dito, ng mga fees nila, ng mga interest nila. Minsan nga hindi mo na pinupuntahan yung mga applications. Hindi mo balak mangutang, magpa-pop up sa mga social media pages mo, sa mga sponsored sites. Tapos, i-click mo dahil na-curious ka lang. Tapos, pag clinic mo na siya, nag-click ka ng amount, nangutang ka na pala. Hindi na sila nanghihingi ng mga credit card mo. Parang pag clinic mo, it authorizes you to share your Facebook details. Mula sa simpleng pagmumonitor, magiging aktibong public empowerment ang estratehiya ng CICC sa pamamagitan ng kampanyang Fast Cash, mag-ingat sa scam. Layunin nito na paalalahanan ang responsableng paghiram at turuan ng publiko kung paano pangasiwaan ng utang nang hindi isinasaalang-alang ang kanilang kaligtasan. Ituturo rin ang tamang pagbeberipika sa mga nagpapahiram upang matiyak kung ito ay legal, maaasahan at SEC-registered na institusyon at hindi mga fly-by-night digital predators. So mga kababayan natin, just like with yung sa mga sa online gaming, ang mga legitimate na mga online lending applications na to or online lending companies na to are registered with the SEC, hindi BSP sa SEC nakalista. Kenneth Pasyente para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.